Hey yo, what's up sa lahat ng ating Boss Lodi? Welcome po sa panibago nating vlogs. At meron tayo ngayon ditong 2020 Yamaha Sniper version 2 na gagawin nating purple candy. So ngayon mga boss, ituturo namin lahat ng dapat nyong gawin dito. Tapusin nyo tong video na to dahil sa madaling paraan at madaling matutunan at masundan ay ibabahagi namin ang lahat ng dapat nyong malaman at matutunan. So mga boss, mag-start na tayo. So welcome back po mga Boss Lodi. Meron tayo ngayon ditong i-repaint. Gagawin natin tong candy purple 2020 Sniper version 2. Ayan siya mga boss. So ang gagawin po natin dito, yung mga scratch nya, ayan, yung mga gasgas nya, i-repair na po natin yan. Lagyan natin ng masilya, tapos liliyahin natin ng 1000 grit mga boss. Dito wala namang masyadong issue dito sa binukod namin dito sa pairings nitong sniper na to. So ayan mga boss, ito ay dating naka decals. Yan, papakita na lang namin yung itsura niya dati dito sa screen. Nakikita nyo dyan sa taas, mga Boss Lodi. So after na malihan natin to, balikan namin kayo mga boss. So linisan muna natin tong mabuti, mag start tayo. So ito, habang nililihan natin mga Boss Lodi, tingnan nyo to, may papakita ako sa inyo. O diba, ayan, merong crack itong bearings ng sniper. Nagturo kami noon ng technique kung paano natin to re-referin. So ngayon may ituturo kaming bago. Papakita namin sa inyo kung paano natin ito re-referin. Ito yung gagamitin nating pang-refer sa kanya. Dati ang ginamit natin noon sa NMAX, andyan yung thumbnail nya. Kung napanood nyo yung sa NMAX natin, yung ginawa natin dyan metal, tapos ang ginamit natin doon tagan tacker. So ngayon meron tayo nito. Ito yung gagamitin natin pang repair. Ayan yung nakasulat sa kanya mga Boss Lodi, post nyo na lang. Tapos gamit tayo nito. Okay, lalagay natin yan dito. Alright. Okay, tapos tututok natin to dito mga boss. Ganyan. So pag pinrest mo siya, iinit siya, tapos lulubog yan mga Boss Lodi. Ayan. Hop, tama na. Huwag nyo muna siyang gagalawin, hayaan nyo muna siyang lumamig ng konti. Tapos saka natin hihilahin. Taran! Diba mga Boss Lodi? Ganyan ang niya. Parang nilagyan mo siya ng bracket sa loob. Ganon. Ayan. Tapos maglagay pa tayo ng isa dito. So ito itabi natin dito. Ganyan mga boss. Okay? Okay, initin natin. Dapat to mga Boss Lodi, huwag mo masyadong ibaon, baka tumagos sa kabila. Yung tama lang na nakalahati mo yung lubog niya. Ayan. Okay, tapos hilahin nyo na. Alright. Diba mga boss, napakasimple, talagang pakikinabangan. At saka isa pa, mura lang to mga boss. So ngayon gagawin natin, pag lumamig na siya, puputulin natin to. Pero dito i-ispat ko pa rin yan ng plastic weld. Hihinangin natin yan para walang back job or hindi na siya pumutok mga Boss Lodi. Okay, painitin natin yung pang welding natin. Pagka maghihinang tayo nitong mga ganitong basag, tiyakin natin na natanggal natin yung pintura bago natin pagdikitin.
Tapos sa ilalim, kulungin pa rin natin yung alambre sa loob na parang bulate. So ganyan siya mga boss. Okay na siya. So yun, aanuhin natin to mga boss. I-flat natin. So ganyan siya mga boss Lodi. O diba? Matibay na po yan. Imposibleng mabiyak pa yan kasi may nakalubog na bakal sa kanya. Tuloy natin yung pagliliha dito mga boss Lodi. Matapos nating maliha to ng 1,000 grit na nagsilabas yung mga naging issue niya, yung mga scratch. Ngayon, nag-apply tayo ng HKS na masilya. Yan po yung ginagamit nating masilya. So, magpa-plus off tayo o patutuyuin natin yan kahit mga 25 minutes. I-dry sanding natin, tapos i-wet sanding natin para mapulido natin siyang mabuti. Ayan mga boss. So, ito yung ni-repair natin na nagawa tayo ng plastic weld. Ayan siya. So okay na siya mga boss Lodi. Ito yung ilalim niya. Ayan, nakabaon na dyan yung naging rod niya para mas maging matibay yung nabiyak. Para kahit pagka binaklas-baklas na tong front fender niya, hindi na siya mag-crack mga boss Lodi. So ayan, balikan namin kayo, update namin kayo mga boss after namin itong maliha at mag-apply tayo ng black primer. High build na gagawin natin base coat para sa candy purple natin. 2 hours later. Ngayong nalihan na natin siya, yung preparasyon natin. Ayan yung nagka-crack. So nag-apply tayo ng HKS na masilya. Bago tayo mag-primer, i-check muna natin mabuti yung mga parts ng hindi naliha. Gamit tayo ng Mirka. So 1,500 grit. Ang i-dry sanding natin yung mga part ng hindi natamaan ng wet sanding. Kahit yung mga sulok-sulok kaya niyang abutin. Ngayon ito po mga boss Lodi, ang gagawin na natin dito, magpo-primer tayo ng high build na surfacer. Ang gagamitin na natin na primer dito yung black. Kasi ang kailangan ng purple candy, nangangailangan siya ng black na base coat. So para mag-isang bugahan na lang tayo, hindi gray yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin dito, black na rin. Para after nung primer na black na gagamitin natin, i-spray na natin yung purple candy. So ayan mga boss. So linisan natin ngayon to, punasan natin ng degreaser. So naubusan tayo ng timeless. Ang gagamitin natin ngayong degreaser dito ay yung high peak na solvent. So mag-ready tayo mga boss, kunin namin yung gamit at pupunasan natin. So mga boss Lodi, ang ginagawa namin dun sa degreaser, ini-spray na lang namin para malagyan lahat, tapos ipupunas natin ito yung basahan na malinis para yung lahat ng kontaminadong parts matanggal siya. Kahit yung residue kaya niyang tanggalin, basta mababaran siya ng ng degreaser na to. Yung residue na dumikit sa kanya kaya niyang alisin.
So ready na siya mga boss, mag first coat tayo. Lahat yung parts nitong fairings na to mga boss Lodi, ganun din yung gagawin natin sa kanya para tuloy-tuloy tayo. Huwag nyo sanang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Sa mga boss Lodi, 2 bars lang yung gagamitin nating hangin. Ito mga boss Lodi, isang coat lang yung gagawin natin dyan. Ginagamit nating spray gun ngayon yung 1.0 na Aurita F3. So pino yung buga nito, kaya lilihain lang natin yan ng 1000 grit. Tapos pag matuyo tapos saka tayo mag-a-apply na nung purple candy. Yung minasilyahan namin dito, yan mga boss Lodi, hindi babakat dyan yung, hindi bumabakat yung HKS tsaka dun sa primer na binubuga natin. Basta mapatuyo natin siyang mabuti. Ngayon ang mangyayari po dyan, dahil sa hapon na hanggang bukas na ng umaga natin liliyahin yan. So overnight siyang matutuyo, tapos tomorrow morning saka natin liliyahin, saka natin i-apply yung purple candy. Ito siya mga boss Lodi. Ayan siya. Okay na siya. Dito mga boss Lodi, papapansin lang namin sa inyo yung layo ng spray gun doon sa binubugahan natin. Ayan, hindi siya masyadong malayo, medyo malapit lang siya para lumapat na mabuti yung high build na primer block na ginagamit natin. Kaya ganyan mga boss, dahan-dahan lang at para hindi siya masyadong kumapal. So ganyan yung gagawin natin. Kanina pa pinapass forward lang namin para wag tayong humaba. So ngayon yan, ganyan yung technique na ginagawa natin dyan. So okay na yan mga boss Lodi, tutuloy natin to bukas pagka matuyo na. Mag spray tayo ng purple candy, pero bago tayo mag spray kailangan muna natin itong liyahin ng 1000 grit. Okay? Later that night. Ngayon mga boss Lodi, ready na tayo na mag spray ng candy purple. So gamit tayo ng tack rod. Itong tack rod mga boss, kapag ginamit ninyo, lalabas pa lang ng supot, ipahanginan nyo muna para hindi masyadong malagkit. Okay? Tapos
Linisan natin ng degreaser. Sa mga boss Lodi, ito nga pala, bago tayo nag-video ay nalihan na natin ito ng 1000 grit. Hindi na namin pinakita sa video para hindi tayo masyadong humaba. So ngayon, lilinisan na nga natin to ng degreaser, tapos ibubugan na natin kaagad yung purple candy na magiging kulay niya talaga. Sa mga boss, gamit nating spray gun itong N-Tools Mini 888 with PPS tank, 165 ml gauge, tapos filter. So filter dito sa spray gun at filter doon sa compressor. Okay, mag first coat tayo. Ngayon, ang gagamitin nating pang base coat 1.2. Ito na rin mamaya yung gagamitin natin pang clear coat. Papalitan natin ng 1.0. So 30 PSI yung hangin na gagamitin natin sa kanya. So dito pa lang mga boss Lodi, sa gagawin na nating pagbubuga dito, pupuliduhin na natin kaagad ito para makuha natin agad yung excellent na kalalabasan ng purple candy. At saka nga pala itong fairings na pinrimeran natin ng black, pure na black ito, walang lumabas na kulay na green na original paint. Kasi pagka nag-spray tayo dito na may ibang kulay, medyo mahihirapan na naman tayo. Kasi hahabulin natin ng hahabulin kabubuga yung ibang kulay, imbis na isang patong lang dahil sa may hinahabol tayong ibang kulay. Kaya yun, doon na mauuwi yung makapal na pagre-repainting at hindi maganda yon. So kung pagmamasdan nyo, yung buga ng ating spray gun ay halos hamog lang. Gamit nga natin na hangin ay 30 PSI. Naka-gauge tayo dito para ma-maintain na natin mga boss Lodi yung binubuga nating pintura. Ayan mga boss, ganito ang basic na gagawin nating technique dito mga boss Lodi kung paano natin palalabasin itong purple candy. Ayan mga boss Lodi, mas mabuti na kapag ka nag candy purple tayo, the best talaga na maging matte black yung gagamitin nating base coat or yung background nya. Dito naman mga boss Lodi, kung paano yung ginawa natin sa front fender, ganun din yung gagawin natin dito mga boss Lodi. At magpa-fast forward tayo mga boss para hindi tayo masyadong tumagal or humaba na naman. Pakitandaan na lang mga boss Lodi yung technique o pamamaraan na ginagawa natin para makuha nyong mabuti yung gusto naming i-share sa inyo about dito sa pagre-repaint ng purple candy. Second coat tayo mamaya after na ma-sprayan natin yung
fender sa gulong sa harapan. So mga boss, hanggang 20 minutes mag second coat tayo. So mga boss, kapag may meron tayo nakitang mga parang hindi kayo komportable katulad nito, ewan ko kung yung mga ganyan, liyahin nyo lang na 1,500 na Mirka. Huwag nyo nang basain, i-dry sanding nyo na lang. Ayan. Yan siya mga boss. Okay. Ganyan yung gagawin natin sa lahat ng fairings nya bago tayo mag second coat. Kasi after ng second coat, magki-clear coat na tayo. Ayan. So ready lang natin yung PPS tank. Mag second coat tayo. Later that night. So mga boss, good morning. Naputol tayo kahapon kasi naubusan tayo ng baterya ng GoPro. Pagkatapos ang lakas pa ng hangin, kaya pinagpaliban namin. Ngayon umaga, maganda ang panahon. So ngayon mag second coat na tayo. Gamit tayo nitong ilaw na to mga boss. So kulay yellow yung gagamitin natin. May review kami tungkol dito sa ilaw na to para makatulong dito sa pagkuha natin ng metallic. So para kunwari tayo nagbubuga sa araw. Ganon mga boss. So mula sa 30 PSI, bumaba tayo ng 20 PSI. Okay mga boss. So okay na siya mga boss, ready na yan for clear coat. Mga boss Lodi, ito nga palang ilaw ng spray gun na gamit natin. May review tayo nito at ito nakita namin sa Shopee lang namin nabili. Meron talagang mga ganitong ilaw sa spray gun, yung mga luma tray, gano'n ang tatak niya. Nakita natin yon kay Gunman at saka sa Fade Society, pero sobrang mahal niya. Hindi natin basta-basta kakayanin dahil low budget lang tayo. At isa pa, filter canto lang tayo mga boss. So ito mga boss, nakita lang namin to sa Shopee. Sinubukan namin, epektibo naman. Meron itong dalawang kulay na vision niya, yung white at saka yellow. May adjuster din siya, pwedeng lakasan. Kasi pagka ginagamit natin to mga boss, makakatulong to kahit na hindi tayo nakatutok sa araw. Magagamit natin yung ilaw niya. Tapos nga pala mga boss, ito may video din kami nito kung paano namin binago yung lens nito kasi medyo mayroong parang hologram. Pinalitan namin ng lens to para maging solid na lang talaga yung liwanag niya mga boss ko. Nandiyan na rin, naka-upload na rin yun. Pwede nyo panoorin kung interesado kayo mga boss. At kung interesado rin kayo na bumili nito, search nyo lang sa Shopee na Universal Light for Spray Gun. Yan, makikita nyo na yun doon. Tapos pili na lang kayo kung kanino seller kayo bibili. Ayan mga boss. So para di tayo magtagal at makapag-clear coat na tayo, magpa-fast forward na tayo ulit mga boss.
Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. A few moments later. So mga boss, gamit tayo ng 350 ml na PPS tank. Mag-clear coat na tayo dito. Gagamitin pa rin natin itong ilaw na to. Mga boss Lodi, bali nga pala itong nozzle na ginagamit natin ngayon sa first coat natin dito sa clear coat, 1.2 pa rin ang nozzle nito. Kahit yung ginamit natin kanina nung mag-start tayo mag-apply ng purple candy, 1.2 pa rin. So mamaya after nitong first coat, nitong clear coat, magpapalit tayo ng 1.0 na nozzle. So 20 PSI pa rin yung ginagamit nating hangin mga boss Lodi. So mga boss, mist coat lang yung ginagawa natin sa first coat dito sa ating clear coat. So mga boss Lodi, after natin na ma-mist coat lahat tong parts ng sniper, magpapalit tayo ng nozzle ng spray gun na gamit natin. Gagamitin natin yung 1.0. So yun mga boss, mag-flash off tayo kahit mga 10 minutes. Siyempre habang nag-flash off tayo, magpalit tayo ng nozzle nitong Mini 888 na end tools at mag-final coat tayo mga boss Lodi. Sa mga boss Lodi, ito yung 1.2. Palitan natin ito ng 1.0. So isang set yan. Panoorin nyo yung review namin ito mga boss Lodi. So ayan, iwasan lang natin magpapalit-palit kasi ang hirap ng piliin yan. Dahil sa isipin nyo 1.2, 1.0. O diba? Kaya dapat pag binaklas natin, pagbukurin natin. $8mm yung kanyang trade, pero may special tools to, pero hindi ko lang nakuha. Nandun, mas malapit kasi itong 8mm sa akin, kaya iyon na yung ginamit ko. So ayan mga boss, diretso natin. So ayan mga boss, at salpak namin yung ilaw uli, tapos tuloy tayo. Alright, let's go. Dito sa part na to mga boss Lodi, may ipapapansin lang kami sa inyo yung distansya ng buga ng spray gun hanggang dun sa fairings ay hindi nagbabago. Siya pala ang ginamit nating hangin dyan ay 2 bars pa rin. At yung ilaw natin yan, gumagana pa rin. At dito mapagmamasdan yung mga boss, yung 1.0 na nozzle, parang hamog lang yung buga niya. Ito yung gamit natin sa kanya para makuha natin yung kintab na kailangan niya. Last coating na to mga boss, kaya kung napapansin nyo, dahan-dahan yung ginagawa namin pagbubuga. At para makuha natin na mainam yung wet look na kalalabasan niya, dahil hindi na natin babapingin yan mga boss Lodi. Kaya yung magiging finish niyan mga boss, kailangan mailagay natin sa malinis na lalagyan para hindi tapuan ng mga insekto o kung ano pa mang bagay na makakasira doon sa smooth na pagkakabuga natin. Okay naman pa sa 1.0, hindi siya masyadong makapal ang dating ng pintura. Kaya maiwas tayo dun sa makapal na repainting. Hindi talaga maganda mga boss Lodi yung makapal. Kaya kung mapapansin nyo, kanina pa hanggang second coat lang tayo sa base coat, tapos second coat din dun sa clear coat, at ito na nga yung final coat. At naging maselan po talaga tayo dun sa naging
ano natin, naging preparasyon, yung naging background natin. Kaya yung pagbubuga natin tuloy-tuloy. At ang ginamit nating clear coat dito mga boss, yung titanium or yung high peak na 4:1. Yun yung ginamit natin dito mga boss Lodi. Kung mapapansin nyo, magandang ibuga yung 4:1. Hindi tayo gumamit ng thinner dito mga boss. Dire-diretso na to 4:1, tapos hinalo natin, silanin na natin sa PPS tank. At yon, mapapansin nyo yung pagbubuga natin dito banayad lang dahil iwas tayo sa tulo dahil final coat na to. Meron na rin tayong ginawang video kung paano magtimpla ng clear coat, at ang ginamit natin doon yung high peak na 4:1. Hindi ko na sinama dito kung paano itimpla yun kasi hahaba tayo. Kaya nandyan yung thumbnail niya, pakipanood na lang mga boss kung paano magtimpla ng clear coat. Kasi pag dilagay ko dito, hahaba na naman tayo. Ang hirap kasi mag-compress ng vlogs mga boss Lodi. Kung mapapansin nyo, nasa 30 minutes mahigit yung nagiging vlogs natin. Kasi gusto namin makita nyo lahat, ikinocompress namin mabuti para pag pinanood nyo itong mga video namin dito sa Cadence TV, makakakuha kayo ng tips. At dito kasi pinapakita namin lahat yung mga bagay-bagay na dapat yung malaman. So ito mga boss, tutuloy na natin to, at pagkatapos pagka matuyo itong fairings na to, papakita rin namin sa inyo yung naging finished product natin dito. At kung nagustuhan nyo naman yung mga ganitong vlogs kahit na medyo mahaba mga boss, paki-like at paki-share na lang po sa iba para malaman nila. Dahil sa mahigi 2,000 subscriber na tayo, baka sakali na mapagbigyan tayo ni YouTube mga boss Lodi na ma-monetize at makatulong pa sa iba mga boss Lodi. So okay na rin to mga boss Lodi. Kuha tayo ng iba. Mga boss, dapat tignan din natin mabuti yung binugahan natin. Tignan sa mata pa rin natin nakasalalay talaga yung magiging ganda noong ginawa nating pagbubuga. Mga boss, pakita ko lang tong tinakpan natin na Yamaha. So gagawin natin dito, tatanggalin na natin, tapos isasama natin yung emblem sa i-clear coat po natin. So yan mga boss, sasama natin to sa i-clear coat natin. So ito siya mga boss, patutuyuin na lang natin to. Later that night. Ngayon mga boss, ito na po yung resulta nung ginawa nating purple candy. Di ba? Ayan. So, pipick upin na to, tapos ikakabit na nung owner. Ipapakita na lang namin sa inyo pagkatapos maikabit. Ito maingay popcorn. Yung sa may manobela, tapos ito yung sa kabilang side. Ayan, ito yung parang shortcut nya sa may manobela din. Ayan, tapos yung tapalodo sa harapan o yung fender nya sa harapan.
ayan mga boss. Ito yung leg shield niya. So ngayon mga boss, ito pala yung mga boss Lodi, yung binakbak natin ng sticker. Yung tinakpan natin, tapos isinama natin sa clear. Yan yun, yung logo. Sayang kasi original. At least kahit papano, hindi na siya bibili ng sticker ulit. Ayan mga boss. So ngayon, nandito na lang po muna ang ating vlogs at marami pong salamat sa inyong ginawang panonood. At sana paki-like at paki-share itong ating tutorial ukol dito sa Yamaha version 2 Sniper, 'di ba mga boss Lodi? So ayan, ako nga po pala si Dennis at ito po ang inyong Kadens TV. Babush. Peace out.